Paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madaling malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan nyo na ang mga kwento ng inspirasyon sa Believable Stories. Hatid sa atin ng MX3, dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Lumaki sa hirap si Aris sa Santa Maria, Bulacan, panganay sa 3 magkakapatid at nawalan ng mahal sa buhay. Ngayon general manager sa isang ad agency. May sarili ng bahay mula 2018 at masayang pamilya kasama ang asawa at 2 anak. Pagsubok at pagbangon. Bata pa lang ay nalulung na sa bisyo. Nang isinilang ang panganay sa gitna ng pandemya, lalong lumala ang pagsubok. Hanggang sa isang gabi, buong pusong sumuko sa Diyos at doon nagsimula, gumaan ang buhay. Gabay at pundasyon. Mula sa kawalan, ngayon ay may bagong simula. Nabura ang mga utang, biniyayaan ang bahay at sasakyan. Mas piniling mabuhay kasama si Kristo at maging ilaw para sa iba. Sandigang banal na salita. Ang kanyang pinangahawakan. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him, because He cares for you. Dating makasalanan ngayon, biniyayahan. Mga pangga, mga kasama natin ngayon si Jonald Aris. Tuy, magandang hapon. At pangarap. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at sa nakikinig ng Energy FM sa oras na to. Aris. Ganda naman ng introduction ko. Oo, di ba? Doon pa lang masisimulan, maiiyak ka na kagad, no? Yeah. Kamusta? Kamusta ang biyahe naman papunta dito? Actually, mas okay pa yung sa Bulacan kaysa pagdating dito sa Manila. Grabe, no? Yeah. But I'm happy no dun sa pinapatupad ng gobyerno kasi nakikita natin there's really a discipline no happening in the road. Correct. Yeah. Oo, kahit papaano. Medyo mahirap para sa iba, and we have to respect that kasi kami yung nagtatrabaho, pero it really shows no na kaya naman pala ng Pilipino. Tama. Tsaka diba? konting adjustment lang din dahil di ba, pinatupad ng NCAP. Diba, Exactly. sa bayan. Opo. Totoo. Pwede nating maging co-host to si Aris, no? Oo, pwede, no? Para Pwede. siya, magaling Thank siya you. magsalita. Thank you. Maganda eh. Parang gusto na, parang papalit na ata sa akin si Siya na. Actually. Oy, salamat Aris at alam ko naman busy ka at ikaw yung may trabaho. Eto ngayong araw ba, wala kang pasok? Or Meron talaga. Naku, So, tingnan mo. maraming salamat sa aking ever supportive boss, no, Sir Ricky Bacani. Kung nasan ka man ngayon, no, maglagalag ka dyan. Dito muna ako. Enjoy. Grabe, 35 years old, pero general manager yes. na siya. Nako, yung taong 35 years old ako nung araw, parang tambay pa lang yata ako noon. Ay nako. So, ikaw ay tubong Bulakenyo, no? Just to clarify po, no, sa Quezon City talaga ako nakatira before. Pero ngayon, yung bahay ko nakuha sa Bulacan na. Okay. Opo. QC, nako. Sa QC partner, maraming dyan eh.
Mga tropa-tropa. Exactly. Alam mo Maraming na. pasyalan. Oo. Pasyalan! Tama, yung mga tambayan, pasyalan sa mga, Oo. may mga lugar dyan na napunta mo rin, Sheena, alam ko eh. Ay, nako. Oo, hindi totoo, no? Maraming mga inuman place dyan. Mm. Sobrang dami. Oo. Actually, doon ako lumaki. Sa QC, saan sa QC pala, sorry? It's Barangay Apollo, New Samson, near Balintawak Market. Ay, nako, Nako, marami lagi dyan si nga Jim. dyan. Sobrang dami. Ilang taon ka natira doon? Since birth? Since birth, doon ako lumaki, doon ako namulat. Kasi I was married ng 27 years old. So doon lang ako lumumali. So I was 35 ngayon. 8 years pa lang ako na umalis sa lugar na yun. Oo. So doon talaga, laking talaga siya, QC. QC, batang QC. Batang ika QC. nga, Oo. So, ayun. So, not to sugarcoat anything po, no. I grew up with 3 siblings in a squatter area. Okay. Sa squatter area. So, siguro isa sa malaking aspeto yun kung paano ako lumaki. Yes, so yung mga nakakasalumuha mo, mga tropa-tropa dyan. Yeah, I thought, no, growing up, yung every Sunday namin nagtatagaan dyan sa labas Ay, ninyo. no. It's Oo. pretty normal na lang sa... Tsaka piyesta. Di ba pag piyesta dyan, nako. And nasabi po ni DJ Sheena na sobrang daming inuman. Oo. Kanto-kanto. Sabi siya, tambayin doon dati. Pero, Aris, yung buhay nyo noon, yung family mo, anong trabaho? So, my mom was a housewife Mhm. lang, no. Pero my mom, meron siyang sariling sari-sari store. Okay. Yung mama ko kasi sobrang magaling, madiskarte yan. Mm-mm. Minsan, siya, nagtitinda sa Balintawak. Tapos nagtitinda ng mga almusal. Mm-mm. Sobrang dami niyang alam All in gawin. one. Hindi kasi maganda rin kasi dyan sa lugar dyan, sa Balintawak, napakadaming tao. Oo. Lalo na pwede kang mag-sideline dyan, magtinda ka ng almusal. Pwede Opo, nga totoo po. Dyan. Kasi di ba yung time kasi madalas kami na magpunta dyan dahil nga nagpupunta kami ng Kapitana Sisa. Nagbibigay kami ng mga stickers ng energy okay, dyan sa lugar na yan. Kaya alam namin. Oo. So, ayun. So ikaw kasama ka minsan kapag nagtitinda? Ay, opo. Naranasan ko po bata ako na pinagbibenta ako ng mga tinitinda ng mama ko. So, bata ka, medyo nahihiya ka, may kita ka ng mga classmate mo. Feeling ko doon ako nag-umpisa. Yung binibenta, anong binibenta? Mga luto ni mama. For example, magluluto siya ng mga pichi-pichi, mga puto. kanin. Opo, pero ang customer lang naman namin, mga kapitbahay. Okay. Kasi nga nasa kami, depressed area. Mm-mm. So, yung mga kapitbahay lang rin yung mga binibentahan ko. So, kilala ko na as Bebe ang aking nickname doon. Bebe! Bebe. Bebe boy! Sabi niya, naman pinapatinda sa inang mama mo, bilhin niyo na lang po. Si father mo, anong trabaho naman? My late father was a carpenter po. So, hindi siya carpentero, pintor po ng mga sasakyan. Ito yung mga yung magpapahilamos ng Opo. mga sasakyan. Parang yung dati minamasilya bang So, sasakyan? hindi lang siya carpenter, from restoration talaga siya. Ang galing. okay. Oo, doon talaga siya. So, sumasali siya sa mga car shows. Mga Napakahirap ganun na siya. trabaho yan, ha? Tsaka, ko talaga, hindi pa sa Mabusisi. pintura Oo. lang. Bambusisi talaga. Exactly. Hindi Opo. pwedeng nanginginig ang kamay. Yes. So, bawal maghugas si tatay, no? Correct. Kasi mapapasma. Oo. Ganun siya. Actually, ganun siya. Ganun siya. Growing Ganun up, siya nakikita ka-stricto. namin hindi siya masyado nakakasulat. Kasi yung kamay Babad niya niya, nanginginig. Totoo yan. So, sobrang ganun yung kamay niya. Oo. Pero eto naman, nung kabataan mo, yan, titinda-tinda ka, ganun, naglalaro. Normal lang na mga bata, ganyan. Kamusta naman nung nag-high school ka na? Ayun, so, yun na. There was a time in my life, no, kasi I was really exposed in drinking alcohol, and as in, no sugarcoat, no, I was exposed in smoking, illegal drugs, and premarital sex. Teka, etong natutunan mo yan, pag-inom, impluensya ng tropa, ng mga taga-lugar Ayun, o ikaw lang mismo ang nakaisip na, try ko nga to. Maybe part of it yung environment ko growing up. Kasi nakikita ko dun sa mga tao na parang umiinom sila. No, and to be honest, yung father ko talaga is a heavy smoker and heavy drinker. So nakikita ko siyang ganun. Siguro nag-start ako. Ito lang pong pagkakaalala ko, no, pero baka mas bata pa. When I was 12 years old. 12? Ang bata pa. Oo. When I was 12 years old po, nung una kong pumasok yung curiosity sa akin na, ano bang feeling na naninigarilyo? Bakit ba hindi ito mapigilan ng tao at especially ng papa ko? Siguro, nasubukan o na-experience mo rin na utusan ka ng tatay mo bumili sa tindahan? Halos everyday. Yun. No, siguro isa rin doon sa napaisip ka na, ano kaya lasa neto? Yeah, opo. Diba? Kung Kasi curious bata ka eh. Exactly, opo. Pero part of it po, mga barkada na rin.
no? May makikilala ka. So, ayun. So, parang yun na rin yung naging buhay ko, no? Nung bata pa ako. I thought it was normal, no? Growing up na. Kailangan na-experience talaga to ng mga teenager. Yung time na yan, di ba kasi parang sinabi nila, ikaw, di ba nag-try ka doon? Nasa isip mo ba na astig to? Yeah. Nag-yoyosi ako Ang pogi ko dito. Ganun. Tapos, lahat ng mga, malakas akong uminom. Ganun. Actually, DJ Jimboy po, that's exactly what I thinking about before. Okay. Parang ayun yung definition ko ng pagiging cool teenager. Na kapag hindi ka sumama sa mga kaibigan mo, kasi sa tuwing yayain ka mag-inom, o pumunta sa mga ano niyan, kahit hindi ka na nagpapaalam sa magulang mo, di ba? Sama ka. Para mapagmalaki, diba? Astig ako Parang hindi ka killjoy. Yeah, hindi ako, exactly nga po, hindi ako KJ. I thought, growing up yun po yung normal na pagdadaanan ng isang teenager. Totoo. Yeah. Di wala ka pang konsepto ng true love noon. Kung kunwari, as in chicks lang ba yun? Nag-iipon ka na ng chicks, ganyan. Oo, no. Chick boy ka dati. Hindi naman po tayo kagwapuhan, no? Pero pinagdaanan din talaga natin yan talaga. So, pero medyo naging worse po yun nung college life na eh. Hindi naman nung high school. Actually, yung wife ko ngayon, she's my girlfriend ng third year high school. Wow! Hindi kami okay. So, nagpasok kami ng college, nagkatunyo yung buhay ko na medyo malaro nga tayo sa parang nalibot kong university belt. No? Nalibot niya, oo. Nalibot natin yung university belt, no? Pero ilang beses niya akong nahuli. Pero never niya akong iniwanan. To the point na ako pa yung nang iwan. Grabe ka. Grabe ako that time. Kasi that was me nung wala pa akong Kristo sa buhay ko. Oo nga. Tsaka di ba? Ang mga kadalasan na nakikita natin ng mga tao o mga kabataan na nalulung sa droga, may mga problema sa pamilya. Ikaw ba, bakit mo tinry yan? Honestly, growing up, yung setup kasi namin sa family namin is feeling ko hindi siya ganun katibay, no? Yeah, basically we are financially poor, pero masaya naman kami lumalaki. Pero never ko siguro baka mga ilang beses lang yung nagsasabay kayo sa pagkain. Yung minsan kakamustahin kayo, anong nangyayari sa inyo sa labas. Yung minsan kakausapin ka personal ng magulang mo. Yun ang feel ko never ko na-experience. So, parang hindi siya yung traditional Filipino family na exactly. Kakain kayo, magdadasal, kada linggo, puntang simbahan, or magkukwentuhan pag-uwi. Tsaka hindi siya natutukan ng maayos din ng mga pamilya. But mabait ang parents ko. Masisipag yung sila. setup lang talaga. Yung setup lang hindi talaga. Hindi siya yung traditional na Tsaka siguro part of that is ako rin talaga. Mas pinili kong makinig sa iba kaysa sa magulang ko. Growing up. Na ko kanina dun sa love story, mas sa akin nag-stuck no? Kasi bihira rin sa mga babae na magsistay sa isang lalaki na alam mo yun, ilang beses ugali, na nagloko, na marami kang bisyo, pero loko kung tawagin noon. Nagstay pa at nakatuluyan mo pa. Yeah. Actually, ako yung first and last boyfriend ng asawa ko. Ang galing. Grabe. So, alam ko na ikinig yun ngayon eh. Ikinig yun ngayon. Ang galing ng story. High school sweethearts hanggang sa umabot ng college. Tiniis niya lahat yun. So, alam niya lahat ng mga pinagagagawa mo. Kinuwento mo sa kanya? Kinuwento ko sa kanya lahat bago kami kasal. Inamin ko sa kanya lahat. And she accepted it. Sobrang bait talaga niyan ang asawa ko na yan ngayon. No? Pero nung nag-break kami that time, ako yung gumawa ng way para mabalik siya sa akin. Kasi I thought dun sa girl na pinili ko noon before, kala ko masaya talaga ako. Kasi just to share po, hindi kasi kami legal that time. Okay. Parang 7 to 8 years. Hindi niya ako kayang ipakilala sa kanila kasi nga medyo strict yung parents. Yeah, pero we are in good terms po naman ng mga in-laws ko ngayon. Mabait po sila. Siguro part of rin yung parenting, no? Magkakaiba kasi ng parenting yung iba maluwag, iba. So bawal talaga siya mag-boyfriend, girlfriend, no? Boyfriend nung that time. So siguro isang sa malaking impact sa akin yun. Kasi yung mga naging girlfriend ko on the side, kilala ako ng family. Napakilala ko ng family nila. Pero yun lang yung nagpatunay na
mali ako. Mali ako that time. Iba pa rin. Babalik ka pa din. Iba pa rin talaga. So, sa kanya pa rin ako, Bumaksak. there was a night na umiyak ako kasi kala ko masaya na talaga ako. Pero ang hinahanap ko siya talaga. Iba ang pag-ibig, partner. Iba, totoo. Pero kasi siguro no, yung mga panahon na yun, parang naengganyo ka lang or natuwa ka lang dahil yun nga napapakilala ka. Yeah, totoo po. Kasi iba yung feeling na nakakapunta ka sa kanila. Tama. Na parang feeling mo proud yung partner mo sa'yo. Nabuta. Oo. Pero yung qualities na hinahanap mo, lahat nandun sa misis mo. Exactly. Oo. Ayun yun. Kaya wag hanapin lahat. Siya ba yung dahilan kung bakit nagbago ka? Yeah, honestly, part of it is my my wife now, no? Kasi siya talaga Actually, this Jimbo, yung bahay ko ngayon, yung sasakyan ko na yan talaga. Major part of it talaga, siya talaga. Though kasi growing up, nabanggit ko na lumaki ako sa isang squatter area, pero wala akong push. Wala akong push na magkaroon ng sarili kong bahay. Wala kang pangarap sa madaling salita, ganun. Hindi naman ganun. Wala lang direksyon. Parang wala akong direksyon na magkaroon ako ng sariling bahay, magkaroon ako ng sariling kotse. It was really her nung mag-boyfriend girlfriend pa lang kami na kailangan natin to. Kasi we are planning na for our future, Kaya nga lang, ako yung taga-bayad, siya lang yung taga-push. Oo. May taga-support. May taga-support. Oo. So, mo. Big part of it, kung ano yung meron ako talaga ngayon, it's because of her. It's because of her talaga. Sarap naman sa puso nun. Totoo. Diba? Yeah. Pero, nung bago ka dumating sa punto na, ayan, meron ka ng sasakyan, may magandang trabaho, diba? General manager ka na. Yeah. Ano yung pinakamatinding kalabit sa'yo ng Diyos na tipong napasuko ka na? Ma-share ko lang po, nabanggit ko naman kanina. So, I thought, yung pinakamalaking nangyari na sa akin when I lost my brother. Kasi I lost my brother when he was just 28 years old. Ano nangyari? Actually, I thought, nung una, tuberculosis lang siya sa lungs. Pero, yung tuberculosis na tumama sa kanya, umabot hanggang spine, na umakyat sa brain niya, na naging tuberculosis meningitis. Parang nagkaroon na rin ng komplikasyon. Nagkaroon po ng komplikasyon. So, yun yung hindi alam ng family ko na ilang taon ko yun dinala. Ilang taon ko yun dinala. Ang nakakaalam lang yung wife ko ngayon. I was diagnosed with anxiety. Na kakasal ako, dami ko iniisip. Totoo. Na isa sa mga iniisip ko noon is, what if maging kagaya ako ng kuya ko, na may naiwang 2 taong gulang bata. Nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya, pero may naiwan siyang bata. Nalalaki na walang tatay. And dami pumapasok sa isip ko noon. I thought that was the big, the huge na challenge na binigay sa akin ni Lord. And then, 2018 po, nung nakalipat kami dito sa Bulacan, meron ako dating pinagtatrabahuhan na dahil sa isang malaking maliit na hindi pagkakaunawan namin ng dati kong boss, nauwi ito sa demandahan. Opo. So, I have to admit po, it is somehow related sa money, ng 2017 na meron naman talaga akong nagawa, pero hindi siya ganun kalaki. Not to sugarcoat po, hindi siya ganun kalaki. Na pagdating ng 2018, when I decided to move forward po sa career ko, not to brag po kasi, ako kasi yung medyo malaki bumenta sa company, Parang I felt na ayaw niya ako paalisin dun sa company, So, ginamit niya sa akin yung pagkakamali na yun ng 2017 at dinemanda niya ako for a criminal case. So that time talaga I was a lost sheep kung tatawagin. Matapang lang, wala kang Kristo sa buhay mo. Kaya ang ginawa ko is, yung normal reaction ng isang tao na nagalit, retaliate. Ang nasa isip ko noon is, ilalabanan kita. Hindi naman totoo yung sinasabi mo. I filed the case separately sa labor. And then first round nanalo, second round talo. Yung case, to shorten it, tumakbo siya ng 6 years. Ang tagal. Sobrang tagal. Started ng 2018. And then
2019, my father passed away. Sabi ng tatay ko noon, nung na-diagnose siya with cancer, sabi niya, bakit hindi na lang kayo mag-usap ng boss mo? Pero ang response ko noon, hindi. Bakit ko kakausapin? Siya may mali. So, matigas talaga. I mean, willing talaga lumaban. Wala talaga sa puso mo pagpapatawa. Wala akong. Kasi pag nagpipilitan ko sa sarili ko na ikaw ang may mali. Kaya dapat lumaban ako. And then, pandemic, pumasok. 2020. Doon pinanganak yung anak ko. Na panganay. Si RK. Nakamukha mo si RK talaga. Si RK na anak ko. Pumasok si RK. Kasi it was really a nerve-wracking moment for me, no? Kasi parang na pumasok yung anak ko during pandemya na may problema akong ganito. Na hindi pa tapos, no? Na hindi pa patapos. Na bigla kang papadalahan ng korte ng subpoena na ganito yung hearing mo na nakalagay is People of the Philippines versus John Aris Eltoy. Na parang hindi ka pa guilty pero feel mo para kang criminal. Para kang criminal. Doon nag-sink in sa akin na parang ano ba tong pinasok ko? Bakit ko ba nilaban? Yung ganito. Hindi bakit ko siya pinatagal ng ganito. Yung pandemic na yon. So going back to super nanganak yung anak ko, no, nagpatong-patong na siya. Kasi di kami kumbaga, that time, yun yung series ng lockdowns eh. Na wala kang tulong ng personal galing sa mga magulang. Totoo. Kasi bawal magkita-kita. Bawal magkita-kita. So, ang nag-alaga lang sa anak namin, kaming dalawa lang mag-asawa. Na hindi parehas marunong. At bagong magiging magulang. No? So, patong-patong na siya. May problema sa pag-aalaga ng bata. May problema kasi trabaho. Kasi nga lockdown, apektado lahat ng kumpanya. Totoo. Diba? So, during that time, wala akong ibang way kundi mangutang. Nangutang lang, panggatas ng bata. Sa mga pangangailangan sa bahay. To the point na, hindi ko napapansin na nilalabanan ko lang yung battle ko on my own understanding. I don't even pray. Hindi ako nagdadasal, hindi ako lumalapit sa kanya. Basta, kung alon lang yung kaya kong gawin, yun yung gagawin ko. Masyado akong bilib sa sarili ko. Yung relationship ko during that time with my wife, hindi rin maganda. Kasi during that time, hindi kami sa lubong ng paniniwala. Paniniwala sa konsepto ng isang pamilya, paniniwala sa Diyos. Hindi talaga kami sa lubong that time. So, nagpatong-patong pa siya. It was a years of cycle na hindi ako lumalapit kay Lord. Na inilaban ko talaga kung ano yung nalalaban ko. Going back dun sa case, merong isang tao kasi nakakaalam ng tunay na nangyari dun sa problema namin. At yung tao na yon napakiusapan ko na tumayo as my witness. Yung tao na yon willing to help talaga. Kinausap niya ng abogado ko, napakaganda. And sabi sa akin ng abogado ko, napakaganda ng defense natin. Mukhang mananalo to. Pag ito napaupo. Kasi ayaw kita paupuin, definitely gagawa sila ng way para paaminin ka sa isang bagay na hindi mo ginawa. And then, may isang hearing na, first hearing na umattend siya, wala si judge. So, it was canceled. It was rescheduled. Second hearing, wala si fiscal. So, reschedule na naman tayo. Hindi natutuloy. May pumipigil. Yes. A week before the third hearing, nakapag-usap pa kami. Ang sabi niya, "Sir, see you next week." Sabi niya sa akin, "Huwag ka mag-alala, kapit ka lang kay Lord, matatapos na yan. Problema mo." Dumating ako sa korte during that day, hindi siya dumating. Sabi ko, "Nasaan ka na? Ang dami kong text, hindi siya dumarating." And then, tinawagan ko yung company nila, tinakbo pala siya sa ospital. Dahil? Meron pala siyang sakit. And you know what kung ano yung sakit niya? Ano? Yung sakit na pumatay sa kapatid ko. Hala? Meron siyang tuberculosis meningitis. Nung day ng third hearing na yon, ayun yung day na pinasok siya sa ICU. Unconscious, hindi na nakakausap. That day talagang parang gumuho lahat sa akin. Parang
hindi pa ba sapat yung problema ko na meron ako ngayon? Oo. Na nandito na yung solusyon, na meron na akong Witness. may tutulong na sa akin. Pero, bakit kailangan sa kanya pa mangyari yung ganon? No? 3 days after nung pinasok siya sa ICU, she passed away. So, kinausap ako agad ng abogado ko. Kailangan mo maghanap Ako. ng bago. Na bago na. That was 2024. No? Parang 5 years na tumatakbo yung kaso. Oo. Sabi ko, na came to the point na sabi ko sa abogado ko na, sige na, ako na lang yung upo. Kasi ayaw niya talaga ako paupuin. Ayaw talaga ng abogado ko. Then yung prayer ko doon lagi, parang, actually hindi siya prayer eh. Parang it's a curse, you know? Sana may mangyari ng masama dito sa ano ko para matapos na tong problema na to. And then kinausap ako ng asawa ko. Sabi niya, bakit ba hindi ka na lang makipag-settle? Diyan sa ayaw nga. May malaking halagang hinihingi. No, may malaking halagang hinihingi. So in short, nagpatong-patong na siya. Talagang to the point, hindi na kaya ng mental health ko. Yung mga nangyari physically, mentally, sobrang badly affected na ako. And then there was a night, no, na sabi ng asawa ko, bukas wala na tayong kahit ano. Budget. Wala nang pagkain. Si RK kaya maubos na yung gatas niya. So yung problema ko, dadagdagan ng isang problema, dadagdagan agad ng problema. Hindi na uubos, nadadagdagan lang. Yeah. Pumasok na lang ako sa kwarto. Yung huling-huling sinabi ko is, sabi ko, Lord, I surrender everything. Umiiyak ako, nasa kama ako, I surrender everything, Lord. Hindi ko na kaya. Sabi ko, hindi na to kaya ng isang tao. Pero, hindi ako humihiling ng kahit ano. Bigyan nyo lang ako mapayapang puso. Gawin nyo lang ako matapang para tanggapin ko ano yung ipagkakaloob nyo sa akin pagkatapos ng mga nangyayari sa akin ngayon. After that night, gumising ako magaan ng puso. The week, kasi next week na yung hearing eh. Ako yung umupo. Pinayagan na ako ng abogado. Ako na yung umupo. After nung upo ako, sabi ng abogado ko, ang galing mo ah. Napan yun, parang ang lakas ng laban mo. Sabi ng natuwa sa'yo yung judge. Dun sa mga sinabi mo. Sabi ko, kasi yun naman po talaga yung totoo. Wala po akong pinagkasinungalingan doon. Katulad nung ginawa ng kabila, na lahat na lang ng kasinungalingan nila pag nilatag nila sa affidavit nila. You know what? Lumapot po sa akin yung kabilang kampo. Okay. Sabi niya, si Mr. ganito, willing na makipag-settle. Nice. For a certain amount. Yung amount po na yon, yung pera na yon, hiniram ko po yun. Immediately. Dito po sa boss ko, na pinagtatrabahan ngayon. Kasi, bukod sa family ko, bukod sa wife ko, itong boss ko ang nakakaalam din ng pinagdadaanan ko. He's very supportive. Hi, Sir Ricky. Kung nasan ka man. He's very supportive. No, without any question or without any doubt, binigay niya sa akin yung pera. Sabi niya, pera lang yan. Kikitain mo pa yan. Ibigay mo na yun doon. Hindi mababayaran yung peace of mind na ibibigay sa inyo pag natapos mo yan. Ito ba, Aris, hindi mo in-expect na bibigyan ka o papahiramin ka ng pera ng boss mo? Kasi boss mo no? no? Kasi ang hirap, di ba? Parang boss yan eh. You know, honestly, part of me, medyo na-expect ko. Kasi sobrang bait talaga niya. It's not just a boss for me. It's like a father din. Yung itong boss ko na to. So, he's really a mentor sa akin. Hindi lang sa trabaho namin, but in life din. Laging ganun. Kaya, napakaswerte naman. Malaking impact sa akin. Hindi lang boss, parang parang kapatid at tatay mo. Food buddies, yan. Ito yung pag nakita mo, yung ramdam mo kagad yung aura nung tao, no? Oo. Tsaka hindi lang bilang empleyado mo kausap. Oo, concern talaga siya. Parang, concern siya sa lahat. Very, very. And he's very generous, no? So, ayun. Meron akong pera. Meron akong
meron na akong pang-settle. Na-settle na. Natapos na siya. Matatapos na siya. Pinatawag kami, natapos na. Lumapit ako dun sa mga katrabaho ko na tumayong witness nila nagsinungaling sa korte. Alam nila na nagsinungaling sila sa korte. Sabi ko, hindi ako galit sa inyo. After nung prayer ko kay Lord, nung lumapit ako ulit sa kanya, hindi ako galit sa inyo. Sabi ko, kung ano yung ginawa ninyo, naiintindihan ko. Pero patawarin nyo rin ako. Dun sa mga... Ang laki ng ang laki ng tulong, no? Na ibinigay mo yung sarili mo kay God. Sobra. Oo. Pag sinurrender mo talaga, lalabas yung, alam mo yon, yung sobrang, ang peaceful na ng pakiramdam. Tapos parang hindi na ikaw yung kumikilos. Tsaka mo, knowing Aris, di ba, nakita mo matapang, hindi susuko, ilalaban niya ilang kung ano yung gusto niya. Ilang taon diba? partner. Pero nakita mo yung changes, no? Exactly. Actually, DJ Jimbo, hindi ko siya masyadong napansin. Hindi ko napansin yung mga changes na nangyayari sa akin. Pero yung mga ibang tao na nakita, like for example, yung wife mo, napansin niya ba na, teka, iba na si Aris? Oo, napapansin niya. Minsan may lumapit siya sa akin, sabi niya, alam mo, hindi ka na nagmumura, ilang taon na. Galing. Alam mo, mas hindi na mainit yung ulo mo sa daan. Hindi ka na matapang. Ang init yung ulo ko lagi sa daan pag nag-drive ako. Ganun rin kasi yun partner, no? Parang kapag may nagbabago sa sarili mo, hindi mo naman talaga kusang mapapansin yan Which is mas maganda. Oo Kesa sa ikaw ay nagpe-pretend na bumait ka. Oo. Totoo. Mas maganda ibang tao. Totoo. And unconsciously, hindi ko napansin ko na parehas na kami na paniniwala ng wife ko. She even thanked me na niyaya ko siya. Then sa nakikita niya. Kasi siguro before bigla ko na-realize, siguro kaya hindi siya sumasama sa akin kasi hindi naman niya nakita si Lord sa buhay ko. Pero ba, eto Aris, never ka bang nagalit kay God noon? Nagtampo. Kasi yung mga dumating na mga pagsubok sa'yo, hindi biro yan. Actually, lalo na, dire-diretso pa. May nawala, diba? Tapos mayroon pang kaso. Actually, DJ Jimbo, hindi ako nagalit pero nagtampo, siguro once. Yung sa brother ko nga. Yung nung nawala siya. Tapos, malaking impact talaga ng brother mo. Yes, so sobrang laki ng impact. Nung nagtampo siya, pero yung tampo na yun, madali naman siyang nawala. Pero, ang admittedly, parang nawala rin si Lord sa buhay ko. During that time. Naramdaman mo? Sobra. Naramdaman ko na siya nung nag-decide akong lumapit uli sa kanya. Lord, ang tagal mo na palang wala sa buhay ko. Ngayon, hindi ako natakot. Sabi, nabanggat ko nga sa inyo kanina. Baka pag napanood to ng iba kong mga kaibigan. Jonald talaga tawag nila sa akin. Jonald. The only person na tumatawag sa akin ng Aris is my nanay Puring. Pero meron kasi yung katrabaho na nabubulol siya, sabi niya Jonald. Aris na lang tuloy. Kaya lahat na napapakilala ko kayo, puro Aris. Pero growing up, si nanay Puring lang tumatawag sa akin Aris. Kaya pag nakita kaya kung nanonood kayo, ito na ako ngayon. Ang laki ng ng pagbabago sa buhay mo. Simula nung inilapit mo yung sarili mo kay God. Sobrang laki. Sobrang laki. Not just, you know what, DJ Jimbo, as a Christian, I struggle in sins every day. Pero yung problems stays, challenges stays, Actually, to be honest, mas dumami. Totoo. But never been lighter. Totoo. Yung pakiramdam ko ngayon. Kumbaga, naiintindihan mo na. Yung mga pagsubok na dumadating sa'yo ay yung pagsubok na dumarating sa'yo, akala mo walang solusyon. Exactly. Ngayon may solusyon na. At napapansin mo na hindi na mainitin ang ulo mo. Yeah. Dahil lahat dyan, ay nagagawa mo ng solusyon. Exactly. At walang problemang hindi natatapos. Tama. Totoo. Exactly. Yeah. Walang problemang mabigat kapag si Lord ang kasama mo. Ano yan parang si Lord yung tuldok din sa anxiety. Kasi mahirap ang anxiety Totoo. Alam mo yung takot ka sa isang bagay na hindi mo naman alam kung bakit. I'm a natural overthinker po, I have to admit, na parang meron ako isang problema, nandun ako lagi sa worst case scenario. Lang ngayon, pag meron akong problema, Lord, your will be done. Kayo ho ang mag-decide, tatanggapin ko. Ibinibigay ko sa inyo lahat. Pinagkakatiwala ko na sa inyo lahat. Ito yung buhay ko. Pagiging tatay ko at pagiging asawa ko sa anak ko, isinusuko ko sa inyo lahat. Yun yung mas nakakagaan ng kalooban. Yung alam mo meron kang kakampi na hindi ko to kaya sa sarili ko. Totoo. Ikaw na ang bahala. Surrender ko lahat sa'yo. Totoo po. Hindi, kasi before talaga kasi ang inaasahan ko lang lagi kung yung sarili ko, kung ano yung naiisip ko . Ngayon,
I don't even pray, nabanggit ko nga kanina, hindi ako nagdadasal. Pero ngayon, Iba kada gagawin ko, pinagdadasal ko eh. Totoo. Yung lahat ng desisyon ko sa buhay ko ngayon, pinagdadasal ko eh. Before dating kinukonsult ko lang asawa ko, ngayon si Lord muna bago yung asawa ko. Sabi niya, katulad ng pag-guest ko dito, I was really very hesitant noon to accept the invitation nung natanggap ko nga siya. Sabi ko, ba inspirasyon ba ako sa ibang tao? Sabi ko, kapakipakinig ba yung buhay ko? And then, nag-pray muna ako. Pero part of me, I'll be honest, ayoko tanggapin. pero sa totoo lang, Ari, sobrang, alam mo yung storya ng buhay mo, nakakabilib din talaga. No? Na hindi biro yung mga naging pagsubok mo noon na hindi ka pamalapit sa ating Panginoon. Yeah. Kaya yung verse natin kanina, yun talaga yung hinahawakan ko. No? 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7, humble yourselves, therefore, in God's mighty hand, so that He may lift you up. Cast all your anxieties in Him because He cares for you. Okay. Ayun yung comfort na mararamdaman natin eh. And gusto ko rin yung sinabi niya kanina, no, na hindi porket napalapit ka sa Panginoon, ibig sabihin mawawalan ka ng problema. Pagkos mas dadami yan eh. Diba? Mas mabigat man or mas sobrang, parang di ko na talaga to kaya, pero malalaman mo na meron kang kasama. At isa pa sa natutunan ko kay Ari sa story ng buhay niya ay yung magpatawad. Yes. Oo. Sobrang halaga, DJ Jimmy. Kasi kapag wala ka nun, mabigat. Oo. Sobrang bigat. Totoo. Lalo na yung pagpapatawad sa hindi naman humihingi ng tawad. Exactly. Diba? Yung mismo sinabi niya na pinapatawad ko kayo, patawarin niyo rin ako. Iba yung ginawa mo na yun. Na talagang, yung humility, makikita mo doon. Kung yung tao na yun na alam niya na talaga ikaw yung tama, maano sila eh. Baka magbago yung pananaw nila na, nga, nakonsensya yun. Kasi syempre. Tsaka pag may mapagpatawad kang puso, no? Sobrang gaan. Wala kang galit. Tama. Wala kang galit. Wala kang isipin. Siguro kung dati pa, kung di ako nakakilala kay Lord, siguro kasali ako sa mga road rage dyan sa daan. Isa ka rin sa nabalita. Isa rin sa mga nabalita dyan. Pero ngayon, dati pag nag-curse sa akin, bababain ko talaga. Diba? Ngayon, pag may nag-curse sa akin, ingat po, God bless you. Ganun na lang yung response. Nakita mo yung change, yung difference, no? Na pagiging matapang sa kalsada. Yeah. Pero kung magpatawad ka, iba yung pakiramdam. Yeah, but to clarify, I'm not saying this no, para sabihin sa mga tao na, uy, ang bait-bait na yun. No, I'm still in the process. I'm still in the process. Nagagalit pa din ako, sinusubok pa rin ako everyday. But I'm confident now, no, but na with the presence of our Lord, with His guidance, na I can always choose to be better person. Not just for myself or for my family, but for those people who's around me na hindi nakakakilala sa Kanya. Kasi yun yung mission natin eh. Tama. Sa mga nakakilala kay Lord, kailangan natin siyang ipakilala sa mga hindi pa nakakakilala. Tama. Diba? Iba yung relief, no? Oo. Parang yun yung tuldok lang eh. Saan ang daming problema, hindi ko na kaya. Kanino ko lalapit, no? Sa Kanya. Alam mo, sa lahat din ng mga pangga natin na sa mga may problema rin, no, na mas matindi rin na pinagdaanan, ibigay nyo kay Lord. Oo. Makaka-relate yung mga kabataan lalo, partner, di ba? Lalo na mga kabataan nyo, mapupusok. Yes. Maraming mga nagyagawang mga hindi kaaya-aya. Kaya nga sabi ko, sobrang pasalamat ko sa Diyos na talagang pinabalik niya ako sa Kanya. Tinanggap ko siya ng buong buo. Kasi ngayon, 2 lalaki yung anak ko. 2 lalaki yung anak ko. So, I want to be a role model sa kanila. Ikaw ang ilulook up nila eh. Kaya gusto kong gawin sa kanya yung mga bagay na na-miss ko nung bata ako. Yung sariling, meron kang conversation with your own son. Ilan taon na sila? Bata pa yung mga anak ko po. Isang 4, si RK, turning 5 this August, and I have a 3 months old baby. Ay! Si RA. At yak naman na lalaking maayos ang bata. Yeah, ayun po ang ating panalangin, no? With Christ, Correct. Nothing is impossible po. Naku, dahil dyan, ano naman ang mensahe mo sa iyong misis na isa? Sa talagang, no? Isa sa talagang ang haba ng pasensya. Hindi sumuko. Yes. Okay, sige po. I guess nanonood siya, no? Hi, Mami. Sige. Hi, Mami. No, thank you for encouraging me, no, to be here, no. Siya talaga kasi tumulak sa akin, no. Sabi niya, kailangan mo sabihin niya, what if may mga taong katulad mong pinagdaanan, no, para magkaroon din sila ng faith
ng faith kay Lord. And I just want you to know that I really appreciate you, no? Lahat ng ginagawa mo sa amin ng mga bata. I love you so much. See you later. Yun. Ang tawagan nyo na, mommy, daddy. Ganyan. Oh, dada. Dada. Kasi yung mga anak ko hindi mabanggit yung daddy. Pero yung, tanong ka lang, Aris, yung mother mo ay nandito pa? Nandito pa si mama. Saan siya? Kasama nyo sa... Doon pa rin sila nakatira. Sa Balintawak pa rin? Yeah, so okay. There's a magic dun sa lugar na yun na hindi niya maiwan ng mama ko. Ewan ko ba. Naku, lalo na syempre, ang Di ba, mga pag matatanda, mo gusto na. nila kung sino-sino yung mga kasama nila. I think yun that's pa rin. yung comfort zone na ng mama ko. Oo. Kaya so nire-respeto na lang namin. Nasanay ba naman siyempre na magtinda, maraming mga suki Pero na rin? hindi niya na ginagawa yun. Hindi na. Oh, kasi una-una pensionado na mama ko. Ay, Medyo sarap matanda na. Ay, na. may tindahan na store. Wala na rin. Matagal na Chill rin na lang siya. siya. Oh, matagal na rin siyang nawala. So ano na lang siya, pasumba-zumba. Yeah. Ayan. Yung mga kamigan niya. mga kaibigan niya, no? Oh, ganun. Ano namang mensahe mo kay mother mo? Ay, kung nanonood mo si mama ngayon, no? Ito yung isang bagay na hindi ko nababanggit sa kanya before, you know. Mahal na mahal kita, ma. Alagaan mo lagi yung sarili mo ngayon, tumatanda ka na. Wag masyadong matigas ang ulo, no? Hindi dapat sumama sa mga parada pag mainit, ha? Alagaan mo ang sarili mo, madami pa akong gustong ibigay sa'yo at may parana sa'yo. Yun lang. Ayan. Ako, maraming salamat sa'yo and sa istorya mo, no? Thank you so much din po. Salamat, Aris. Maraming Ang dami matutulungan na mga kabataan, partner, na dumaan din sa ganun. Oo. It's really an honor for me to be here. Fan talaga ako ng mga radyo. Ay, even salamat. Wala pang wifi kasi dati. Ay, totoo. Ano pa talaga? Radyo lang. Oo. Wala pang social media before, no? Wala pa. Kanina nga nakakwentuhan ko si Aris tungkol kay Kuya Chico. Nakikinig siya kay Kuya. Tsaka kay Papa Jackson. 10 p.m. hanggang 2 p.m. Diretso. Grabe. Yes. Dire-diretso. Yan lang ang libangan natin noon eh. Totoo. Yun lang talaga. So, salamat, Aris. Talaga namang, alam mo yun, yung nakakabilib na story mo ay talagang sana, yung mga may pinagdadaanan dyan ay may solusyon. Yeah, Ilapit sana lang po. natin sarili natin kay God. Yan. Huwag natin itaas ang pride. Ibaba natin yan. Ibaba natin yan pagdating kay Lord. Tama. Naku, at dahil dyan, tanggapin mo ang isang parangal dahil sa nakaka-inspire na iyong kwento, no? Ng paghanga at pagkilala kay Jonald Aris Tuy para sa pagbabahagi na iyong kwento ng inspirasyon, sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong June 5, 2025 ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ Sheena. Yun, no? Ako, Para sa'yo. maraming Wow, thank salamat, you. Aris. Meron akong wall na bakante doon eh. So, Ayan, sakto. Ayan, sakto talaga At yan. wait, there's more. Meron pa tayo dyan. Teka lang, Ervin, ang ating assistant natin. Ayan, makikisuyo lang tayo dahil meron pa kayong ibibigay sa'yo. Yes. Ayan. Hatid naman sa atin ng MX3. Ayan. Dito ako, believe. Yung pinaka-special. Ayan, oh. Thank you, MX3. Maraming salamat, Aris. And sana sa susunod, no, makabisita pa siya uli. Oo. Actually, marami pa tayong dapat pagkwento. Kulang ang oras eh. Oo. Pero, Kaya nga. Sobrang babalik ka pa. Pwede ba ako bumati? Yes, go. Mabilis lang? Yes, go. Okay, Yung mga gusto mong pasalamatan at i-shout out. First of all, of course, I want to thank the Lord for giving me courage para i-push tong interview na to. And to Ma'am Mirna Lagaya, Ma'am Gina Espejo, thank you so much for giving me this opportunity po. And to my NSSG family, mahal na mahal ko po kayo. Pasensya na po at ang dami ko na pong absent. To my ever supporting boss, Sir Ricky. Sir Ricky Bacani, ulitin ko kung nasaan ka po. Bahala ka muna dyan. Mag-iingat ka. To my mama, Rebecca Tuy. And yung kapatid ko, si Emmanuel and Renalyn Tuy. Ang aking lola na nag-90 years old. Wow. February, Nanay Puring. Andiyan ka. To my, of course, my wife, Jennifer Tuy. And my two adorable boys, RK and RA.
pauwi na si Dada. Iyan. Yay! Ako, maraming salamat, Aris, at pagbigyan mo kami na makapunta ka dito sa stasyon. It's an honor po. Alam namin na medyo marami kang mga Oo. trabaho. Naka-absent pa nga. Naka-absent, no? Naku, Thank you, salamat. boss. Thank you. Boss! Bossing! Thank you. Thank you, thank you. Maraming salamat. At sa mga pangga natin, ako, chill lang kayo dyan dahil mamaya, kung meron kang mga katanungan, i-share mo na sa amin yan. Correct. So again, maraming salamat, Aris. At sa lahat din ng mga panggapo natin na napabili po sa storya ni Aris. Naku, huwag kayo mag-alala dahil every Thursday po, meron na naman tayong mapag-uusapan at makikilala na nakakabilib na story. Abangan nyo lagi yan. Tama. Ano kaya ang next relatable story natin, partner? Dahil sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan nyo na ang mga kwento ng inspirasyon sa Believable Stories. Hatid sa atin ang MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Magbabalik tayo, partner, dahil sa mga pabate na hindi natin nabasa kanina, mga pangga. Mamaya, huwag kayong alis. Correct. Kaya naman, tutok lang mga pangga. Dito pa rin yan sa programang Anong drama mo? Na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo.